Ikinatuwa raw ng maraming negosyo ang di pagtaas ng key interest rate ng Bank of Canada, kabilang ang ilang negosyanteng Pinoy. Alamin kung bakit sa report ni Teresa Redula. Ilang buwan pa lamang mula ng buksan ng kapihang ito sa Ontario. Bagamat umaapaw ang suporta mula sa customers at komunidad, aminado ang mga may-ari na hindi madali ang pagpapatakbo ng negosyo sa ekonomiya ngayon. For the past 6 months, we're steady picking up, not so much, just enough to survive. Tila nakahinga raw ng maluwag si Marito at Lily Hope nang hindi tumaas ang key interest rate ng Bank of Canada Miyerkules. Pero aminadong kabado sila habang nag-aabang sa anunsyo. Dahil sa magiging epekto nito hindi lang sa kanilang kapihan, kundi pati na rin sa mga kalapit na negosyo. Some of them are struggling because when they renew their lease contract, right, it's going to be a little bit higher now because the property owner is also impacted by the mortgage rate. That's right. They're also facing a higher rental fees. Ayon sa bagong Path to Impact report ng Scotiabank, tumaas sa 55% ang bilang ng business owners na nagsabing malaking hamon ang dulot ng inflation at interest rates kumpara sa 48% noong 2022. Idinetalya rin dito ang iba pang hamon gaya ng supply shortages, hiring at pakikipagsabayan sa demand. Nagkakaroon talaga ng tightening of belt on the personal side as well. Yung dating na-enjoy, hindi na ngayon na-enjoy. Right? Yung dati mong nabibili, hindi mo na nabibili. Kasi for example, kung binabayad mo lang 2,800 before, ngayon nagbabayad ka na ng 7,000 for example. Tight yung room Right? So, nawala yung elbow room. you have to more of find a way to sustain that. Kung mga ekonomista naman ang tatanungin, posible rin daw nitong mapigil ang plano ng entrepreneurs na palawakin pa ang negosyo nila. So for example, if when they expand, they decide to hire people, but now because of the high interest rates, they're not going to expand, so which means they're not going to hire more people. So that will have an impact on employment as well down the road. Mananatili sa 5% ang key interest rate ayon sa Bank of Canada. Pero sakaling taasan daw itong muli, umaasa ang mga negosyante na may kasunod na aksyon dito ang gobyerno. There should be some room that should be created by the government for the people to be able to somehow catch up on other things, such as easing up on some policies. Things are changing. So dapat merong sanang sense of compassion man lang. And the government, I think, can mandate or can rally, right, these establishments to more of be more understanding, Itong 5% na nag-steady ngayon, hopefully, it will stay like that up until next year. So when we get to have our renewal again, hopefully, mas maganda na yung sitwasyon. Sa bagong report na inilabas ng Business Development Bank of Canada, bumaba raw ng 100,000 ang bilang ng entrepreneurs sa bansa kumpara sa datos na inilabas 2 dekada na ang nakaraan. Hindi raw dapat ito isawalang bahala ayon sa mga eksperto. Teresa Redula, Omni News, Toronto.